Okay, tayo ay dadako sa ating pong pag-aaral. Isang paksa na naman ang ating pag-usapan ngayong umaga. Ngunit bago tayo dadako, tayo muna ay panadali ang yumuko sa isang panalangin. Hilingin natin ang patnubay ng Banal Espiritu Santo upang gabayan tayo, bigyan tayo ng kalaman, karunungan na nagagaling sa langit upang siyang magbigay sa atin ng patnubay at manguna sa ating pong pag-aaral sa mga oras ito. At tayo muna ay yumuko sa isang panalangin. O dakila at mahabagin namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay. Lubos kami ng papasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong patuloy na pag-iingat, gabay, sa mga pagpapala at sa patuloy mo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga oras ito, maraming salamat sapagkat hindi mo po kami pinabayaan kahit pa sa kabila ng banta ng virus. Ang inyong pong mga anak, patuloy mo pong ingatan, ginabayan, at patuloy mo pong binigyan ng buhay at kalakasan. Sa mga oras na ito, Diyos, kami po ay dadako sa amin pong programa. Samahan kami, ipagkaloob sa amin ang inyong pong banal Espiritu Santo. Maranasan nawa namin ang inyong pong banal na presensya. Higit lalo na ang aming subaybay. Pagpalain sila, ingatan. At kung kayo man, Panginoon, ay nakasumpong sa amin ang pagkukulang at pagkakasala, linisin aming mga puso at isipan upang magkagayon maging karapat-dapat po kami sa inyo. Ito ang aking samudalangin, alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang umaga muli mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral. Pag-usapan po natin, ito po yung ating pong napakagandang paksa sa mga oras na ito. Dito po, kung may mga Biblia kayo, pwede po ninyong sundan ako. Buksan po natin ang aklat po ng mga awit. Dito sa aklat ng awit, 139 talatang 14. 139 ng awit, talatang 14. Ito po ang pagkasabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at ang iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So napakaganda ang sabi ng talata, sabi ng aklat ng mga awit. 139 talatang 14. Ang sabi, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at ang iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So ang sabi po ni Haring David, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkagawa po sa atin ng ating Panginoon ay kakilakilabot, kamangha-mangha, bukod langit. Sa lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay, tanging ang tao lamang ang bukod tangi at kakaiba. Ang sabi ng talata, tayo ay ginawa ng Diyos na mabuti, kamangha-mangha, kakilakilabot, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So anong ibig sabihin? Kung titingnan po natin ang aklat ng Genesis, 1 talatang 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So tayo pala ay nilalang ayon sa larawan, kawangis ng Diyos. Kaya pala ang sabi ni Haring David, tayo ay nilalang ng Diyos, inaniuan tayo ng Diyos, pinurma tayo ng Diyos sa sinapupunan ng ating magulang, kakaiba, kakilakilabot, kamangha-mangha, sapagkat ang sabi po rito, tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa wangis ng Diyos. So sa mga tuwid, ang tao sa pasimula, nilalang ng Diyos, walang kapintasan, walang dungis, perfecto. So, walang anumang nakikitang kapintasan sa katawan po ng tao, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat ang sabi po rito, nilalang ng Diyos ang tao, dinisenyo ng Diyos ang tao na
walang bahid ng kamatayan. Sapagkat ang sabi o ang Diyos ang siyang pinagmula ng buhay. So ang tao, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ang tao dapat ay nakadepende sa Diyos. So ang tao ay walang kamatayan. Pero kapatid, pansinin po natin, noong pumasok po ang kasalanan sa ating magulang Adan at Eva, ito po kapansin-pansin mga kapatid, mga kaibigan. Dito po naranasan ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, yung epekto ng kasalanan. So, ano ang epekto ng kasalanan? Una-una, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang tao ay namamatay. At ang sabi po rito, kung titingnan po natin, unti-unti po ang edad ng tao ay bumababa. Ang sabi po rito, ang edad ni Seth, 912 years. Tapos, sinundan ito ni Enos, 905 o 905. 905 years. Si Kainan, 910 years. Si Mahalalel ay 895 years. So, pababa na pababa. Kumbaga parang bumagsak ang kalidad o yung buhay ng tao. Pagdating kay Jared, ito ay tumas. Umabot pa ang taon ni Jared ng 925 years. Pagdating naman kay Metusela, tumaas ng bahagya at siya ang pinakamataas sapagkat ang kanyang edad ay 969 years. Pagdating kay Abraham, ito bumagsak. Napakalaki po yung binaba. Sapagkat ang edad ni Abraham ay umabot na lamang ng 175 years bago siya namatay. At ito yung kalunos-lunos mga kapatid, mga kaibigan. Ito po yung masaklap sapagkat ang bunga o yung epekto ng kasalanan hanggang dumating sa panahon ni David. Ang sabi po rito, sa panahon ni David, ang edad ng tao ay 70 years. So bumaba mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay epekto ng kasalanan. So sabi rito, kung titingnan natin, buksan po natin ang aklat ng mga awit. Awit 90, ito po ay may talatang 10. Ang sabi po rito, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. So, hinulaan. So, mula sa mataas, pababa na pababa, hanggang sa dumating kay Noe, hanggang sa pagkatapos ng baha, bumaba ang edad ng tao, hanggang sa dumating ang panahon ni David. Sa panahon ni David, ang sabi po rito, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. So, ito pala. Ibig sabihin, sa panahon ni David, ang edad ng tao hanggang 70 taon na lang. O di kaya, medyo merong may kaunting allowance, medyo nadagdagan ng kaunti, umabot ng 80 taon. Pero ang problema dito, ang sabi ko rito, gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipan. So, imagine po natin ang epekto ng kasalanan sa pamamagitan ng ating magulang Adan at Eva. Naranasan po ng tao yung bunga po nito. Una-una, ang tao may kamatayan, nagkaroon ng kamatayan, hanggang sa nagkaroon ng mga karamdaman, sakit, hanggang yung edad ng tao ay pababa na pababa. At ang sabi rito, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay medyo nagpapahalaga sa sarili, iniingatan yung ating sarili, maaring magkaroon pa ng extension o madadagdagan pa yung ating edad
Yung iba, umaabot pa ng 100 mahigit, pero pansinin po natin, hindi na po ganun kadali sa buhay ng tao. Buhay ka nga, pero pahirap ka naman sa pamilya mo. So nakaratay ka naman sa higaan, nagdusa ka sa sakit mo. Yung iba naman, umabot ng lumampas ng 70 taon, pero medyo pahirap, medyo pasakit yung kanyang pong nararanasan. So, ang ibig sabihin, pangkabuuan, ang binabanggit ko dito, ang tao, hanggang 70 taon na lamang. Pansinin po natin mga kapatid, mga kaibigan. Mabuti sana kung ang 70 taon na ibinigay ng Diyos sa atin ay makumpleto po natin ito. 100%. Yung 70 years na ibinigay sa atin ay ma-enjoy po natin ito. Na kumbaga, pagkatapos na ang tao ay ipanganak, lalaki siya, magkakaisip siya, kahit anong disgrasya, kahit anong sakit, hindi siya mamamatay sapagkat yung taning sa kanya ay 70 years. Hanggang sa dumating sa punto na umabot yung 70 taon na yan, saka pa lamang siya mamamatay. So maganda sana mga kapatid kung ganyan. So kung ganyan sana, ang buhay natin, ma-enjoy natin yung ibinigay ng Diyos sa atin na 70 taon, 100%, ma-enjoy po natin, makumpleto natin, siguro walang mapapahamak. Siguro lahat ligtas. Bakit? Kung halimbawa ang edad ko ay 60, abay, medyo 10 taon na lang. Malapit na akong mamatay. Ang ibig sabihin, unti-unti mo na ngayon baguhin ang buhay mo. O di kaya, ang edad mo ay nasa 67, medyo 3 taon na lang. Unti-unti ka na magbalik loob, ituwid mo na yung buhay mo, baguhin mo na ang buhay mo, balikan mo na yung mga taong nagkaroon kayo ng alitan, humingi ka na ng patawad. So marami kang pwedeng baguhin. Hanggang sa dumating yung 68, so meron pang 1 taon. So kailangan bago dumating yung 70 na yan, dapat mabago mo na yung buhay. Pero hindi mga kapatid sapagkat ang buhay po natin ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Ang sabi nga dito, kaya ang sabi sa atin, sa aklat po ng mga awit 90 talatang 10, ang sabi po rito, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. So anong sabi ni Hari David? Panginoon, turuan mo kami kung paano namin bilangin yung aming karawan. Anong ibig sabihin mga kaibigan? Ang ibig sabihin ba tayo ay hindi tayo marunong magbilang? Hindi natin kayang bilangin yung mula 1 hanggang 70 o 80? Kaya natin bilangin yan. Ano ang ibig sabihin nito? Nasabi, kaya ituro mo sa amin, Panginoon, ang pagbilang ng aming mga karawan. Ang ibig sabihin nito, dapat marunong tayong magpapahalaga. Ingatan natin yung ating sarili. Habang tayo ay buhay, habang tayo ay malakas, habang tayo ay mayroong panahon, dapat gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Marunong tayong magpapahalaga po nito. Kaya sabi po rito, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Sino po ang nakakaalala sa inyo ng teleserye sa ABS-CBN? Yung tinatawag, yung kanilang palabas na 100 Days to Heaven yata. Diba? Meron silang palabas na merong isang babaeng nasagasaan, tapos yung kanyang kaluluwa ay umakyat sa langit. Pagdating sa langit, hinarang siya ni San Pedro. Ang sabi ni San Pedro, hindi ka karapat-dapat, may mga bagay ka pang dapat ayusin sa lupa. So, ang sabi ni San Pedro, bumalik ka muna, ayusin mo muna, bibigyan ka ng 100 araw. So, sa loob ng 100 araw na pananatili mo sa lupa, dapat baguhin mo ang buhay mo. So, maganda sana kung ganyan mga kapatid, mga kaibigan. Kung bigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay, pagkatapos ng ating kamatayan, bibigyan tayo ng pagkakataon
Balikan natin yung ating mga nakaraan, yung ating dating buhay, ayusin natin. So maganda sana kung ganyan. Pero sabi po rito, ang buhay po natin ay parang singaw at hindi natin alam kung ano ang nangyari sa ating bukas. So anong sabi rito? Ang sabi sa Santiago, magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan. At titira kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawid. So, sabi ng banal na kasulatan, ang buhay daw po natin ay parang singaw. Minsan nagpaplano tayo, pupunta tayo sa isang lugar, ito yung gagawin natin, ang dami nating mga panukala sa buhay, sa susunod na taon, pagkalipas ng mga ilang taon, dapat ganito yung buhay natin. Pero sabi po ng banal na kasulatan, ang buhay po natin ay parang singaw. Sa sandaling panahon ay biglang nawawala. So hindi natin alam, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Haring David, Panginoon, turuan niyo po kami kung paano po namin bilangin ang aming mga taon. Bigyan po natin ng pagpapahalaga po nito. Pahalagahan po natin yung ating buhay habang tayo mayroong lakas, habang tayo ay may hininga, may pagkakataon, dapat gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sadaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na mapawid. Alam po ninyo, mayroong isang quotation na hanggang ngayon ay hindi ko pa nakalimutan. Ang sabi po sa isang quotation, kung nais daw po natin malaman o makita kung ano yung ating ang sabi doon, kung nais daw po natin marinig o malaman kung ano po yung mga sinasabi sa atin ng mga tao habang tayo ay nakahimlay sa higaan, ang sabi doon, dapat mabuhay ka. Bumangon ka. Pwede kaya, mga kapatid? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang tao ay mamamatay, ay parang natutulog. Kung basahin natin ang Ecclesiastes, kahit ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalit, kanyang kaaway, ay hindi niya na naalala. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay, kapag ang tao ay namamatay, ay para ito natutulog. Pag sinabi natutulog, wala tayong muang, wala tayong kamalay-malay kung ano ang nangyayari sa paligid natin. So, ang ibig sabihin, ang tao pala, kapag ang tao ay namamatay, habang siya ay nakahimlay o nakahiga sa ataol o sa kabao, abay hindi niya naririnig o hindi niya nalalaman kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya sabi ng isang quotation, kung nais daw po natin marinig o malaman kung ano ang mga komento ng tao sa atin habang tayo ay nakahiga, dapat bumangon ka. Balikan mo yung dati mong buhay. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi pwedeng mangyayari ito sapagkat ang tao, kapag ang tao ay namamatay, ay wala nang buwang. Wala nang nalalaman. Paano po ba natin malaman, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang komento sa atin ng tao habang tayo ay nakahiga? Habang tayo ay natutulog. Kadalasan, narinig po natin, kapag ang isang tao ay namatay, nabarumbado, o bunang sama, ano ang komento ng tao? Ano ang komento ng tao? Kadalasan, marinig natin, buti nga. Buti na lang yan. Napakasama mo. Diba? Yan madalas ang komento ng tao. Pero kapag ang isang tao naman ay matuwid, nadamay lamang, o ang isang tao ay namatay, na isang taong matuwid, mabait, minsan, ano ang komento ng tao sa kanya? Bakit siya pa? Kawawa naman, marami namang mga sakal ang kalang bituka dyan.
So, di ba, yan ang komento ng tao. So, ang sabi ng isang quotation, kung nais daw po nating marinig o malaman kung ano ang komento ng tao habang tayo ay nakahiga, habang tayo ay nakahimlay, sabi, bumangon ka at balikan mo yung dati mo. Maganda sana kung ganyan, mga kapatid. Okay sana kung ang tao punying mabuhay sa kabila na siya ay nakahimlay. Yung tinatawag, yung napapanood natin sa television, na kapag ang isang tao na mamatay ay mayroong humihiwalay na kulay anino, parang anino, parang usok. Sabi nila, ito daw yung kaluluwa ng tao. Pero hindi, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng isang quotation, habang tayo pala ay buhay, kung gusto na po nating malaman, marinig kung ano ang magiging komento ng tao sa atin, habang tayo ay nakahimlay, dapat ngayon pa lang, habang tayo ay buhay, dapat ituwid na po natin yung ating buhay. Dapat gagawin natin ang lahat para sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po rito, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung titingnan natin, basahin natin ang Juan 9, talatang 4. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin samantalang araw, sapagkat dumarating ang gabi na walang tao makakagawa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang isang araw, ito po ay merong 24 oras. Hati po ito. Ang 12, ito po ay ikinugol po natin ang 12 oras sa gabi at yung 12 oras naman ay sa araw sa umaga. Ang gabi, ito po ay nakadisenyo para sa isang tao, para ang tao ay magpahinga o matutulog. Ang araw naman ay nakadisenyo para sa paggawa o pagtatrabaho. Pero ang sabi ng talata, samantalahin natin ang pagkakataon habang maliwanag pa, habang araw pa. Sapagkat darating ang gabi na walang tao makakagawa. Ano po ang nais ko pong ipunto dito, mga kaibigan, mga kapatid? Habang tayo ay meron pang hininga, habang meron pa po tayong lakas, habang meron pa po tayong pagkakataon, dapat gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang buhay natin ay parang singaw. Pag sinabing singaw, maya-maya mapapansin natin unti-unti. So wala nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating bukas. Alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ka ang buhay ay mangatok sa tahanan ng tao, maging mayaman man yan, maging mahirap, ano man ang kalagayan natin, ano man ang estado sa buhay natin, kapag ang kamatayan ang siyang mangatok sa tahanan po natin, wala po nakapigil. Ang kamatayan, hindi po natin dapat kakatakutan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo man dumating man sa punto na tayo ay mamamatay, kung tayo ay kay Kristo, ay mayroong tayong pag-asa. Ano yung pag-asa natin? Mayroong pagkabuhay na magulit mula sa mga. So yun pala ang pag-asa natin, mga kapatid. Ang kamatayan, hindi natin dapat kakatakutan yan. Ano bang oras? Pwede po tayo mamamatay. Ang dapat natin kakatakutan kung tayo ay mamatay, umaabutan ng kamatayan na hindi natin nakilala ang ating Diyos. Pero kung tayo dumating man ang kamatayan, kapag tayo na kay Kristo, mayroon tayong pag-asa, at ang pag-asa natin ay mayroon tayong pagkabuhay. So, sabi nito, habang mayroon tayong panahon, habang mayroon tayong pagkakataon, dapat gawin natin ang lahat para sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kailanman walang makakalam kung ano nangyari sa kanyang bukas. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang buhay ng tao
sandaling panahon, ito ay mapapawi. So, sa mga oras ito mga kapatid, mga kaibigan, nawa sa simpleng o sa maikling mensahe, magbigay po ito sa atin ng inspirasyon. Bigyan po natin ng pagpapahalaga ang ating sarili. Ingatan po natin ito. At higit sa lahat, dapat habang meron tayong lakas, binigyan tayo ng pagkakataon, panahon, hininga ng Diyos, dapat gamitin natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang sabi ng ating binasa kanina, Panginoon, bilangin mo, turuan mo kami kung paano po namin bilangin ang aming mga kaano. So, ang ibig sabihin, turuan po kami, Panginoon, kung paano po namin pahalagahan ang hirap na buhay na ibinigay mo sa amin. So, maraming salamat sa inyong mga oras. Nawa, sa susunod na video po natin, sama-sama po tayo. Panoorin natin at ang ilang mga mahalagang